Good day mga kalapatids, welcome back. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. So ngayong araw mga kalapatids, meron tayong pahabol na panglaro ng South JPRC 3 million guaranteed. Baba muna natin to, baka malaglag. Papalit na rin ako ng pasok kasi naglalawa mga kalapatids. So bakit ba late na? Mga kalapatids kasi ano ba ito? Yung pusod pusod nga ba ito? So late na nga mga kalapatids, ito pahabol lang talaga. Dito nga sa pairing ng golden pair nakapag-produce ng 120 days na anak, kaya susubukan namin mga kalapatids kung mauulit sa ganong edad. Tapos baback upan namin to mga kalapatids ng ng pang summer race o NDR race. Pero unahin muna namin pang replacement sa OLR, sa FER, tsaka sa ESM. So maganda lang yung may pang palit ka doon. Halimbawa merong nag-overfly, so meron kaming pangpalit, kaya sising-singan ko rin to, idodouble ko ng South. Ngayon kung meron nga kaming papalitan na ibon o nag-overfly doon sa pinasok namin ni Sir Dato sa OLR, ESM at saka FER. So eto, maipapalit doon. And then pag wala namang nag-overfly sa mga pinasok namin, diretso ang ring band dito ng South. Kumbaga pangantabay lang mga kalapatids. So gumamit na ako mga kalapatids ng mantika dahil may inner ring tong South race namin, kaya kailangan kong lagyan ng mantika na sa ganun diretso pasok, kasi nasusugatan talaga mga kalapatids pagka medyo medyo lumaki na nga yung paa. Eto, so saktuhan pa lang, medyo maaga-aga tayong kapag suksok. So pahabol mga kalapatids, South race, Uters line. Yun, swabe mga kalapatids. Ang bilis nga mga kalapatids, nakapagpalabas kami uli dalawa pa. So yung isang singsing, dahil oblong siya, wala siyang inner ring, sa mga susunod na araw ko ilalagay yung pang FER na 2024 ring band, yung kasi ang required. So ito naman yung isa mga kalapatids. Sobrang lakas magsubo mga kalapatids ng kanilang mga magulang, naglalawa na sa tubig o nagpuputik na yung pasok. So dumidikit na mga kalapatids sa kanilang paa at saka sa kanilang dibdib, katawan. Kaya kailangan din natin tanggalin mga kalapatids yung mga buhangin, dahil pag magsusuksok tayo ng may inner ring, kakawit o mapipigilan yung pagpasok dahil may inner ring, masyado siyang maliit, mahihirapan inakay, and then baka magsugat, so lumala, mamaga yung paa, so magiging problema pa. Kaya nililinis natin mga kalapatids. And then syempre lagyan nga natin ng oil sa ganun swabe yung pagpasok. Pagtapos nito mga kalapatids, meron tayong pag-uusapan tungkol sa karera ngayong NDR race. Ito medyo maluwag na maluwag pa itong isa dahil ito yung pangalawang napisa. Yun, uy, nalaglag. Munti ka pa malaglag mga kalapatids. Ayun So ibabalik ko muna mga kalapatids. So ito nga mga kalapatids, may live yung BBC. So panuorin natin, pakinggan natin mga kalapatids ang kanilang sasabihin. So napakahalaga to, lalo na sa mga
nagke-training ngayon o sumasakay sa truck, nagse-self-training. Napakahalaga nitong malaman natin. So pag-usapan natin at pakinggan natin. Sobrang higpit po ngayon dahil marami daw pong bagong kaso na naman ang dumating sa kanila. So ngayon po So yun mga kalapatids, kung maririnig natin, sobrang higpit at meron naman daw bagong kaso diyan sa gawing Ilocos. So pakinggan pa natin. Huwag po tayong magagalit sa kanila, lalong-lalo na po sa provincial vet po nila na ginagawa lamang po nila yung kanilang tungkulin. Tama. Hindi po sila nagmamaselan lamang. Ito po ay seryosong usapin. Ang nangyari marami yung kaso sunod-sunod daw sa kanilang bayan na ayaw na nilang madamay ang kanilang bayan. Kaya nakikpit po sila, pati mga kapulisan po, nagpa-alarma na po sila na lahat po ng papasok na club na magpapakarera po sa kanilang bayan ay pansamantala po na hindi po tayo papayagan. Pati po sa... Ayun mga kalapatids, talagang napakahigpit. Mahigpit na nga noon pa, mas humigpit pa ngayon dahil sabi nga dito sa live ni Sir sa BBC, may bagong kaso ng bird flu sa Ilocos na yan. Kaya mas lalong humigpit, tinawagan sila. So alam naman natin ang BBC talagang lumapit ito sa mismong bay at kumuha talaga ng permit dahil kita nyo naman sila, nakakapaglaro sila. So talagang inasikaso nila, ginawa nila ng paraan para lang magtuloy-tuloy ang kanilang karera. So ito nga live, ituloy natin mga kalapatids. Totoo po niyan, medyo nakakalungkot man na sabihin sa inyo. Ang inaalala po namin, ang NDR na paparating din po dyan, na sobrang selan po talaga ngayon. Ang binigay po na permit ngayon sa kanan, kausap ko rin po yung doktor po ng bayi sa Manila. Tinanong ko po. So ayun mga kalapatids, ang binigay daw sa kanilang permit sa kanan. So ibig sabihin, dito yan sa Santa Ana, Cagayan, yung last lap. O Camiguin, kung dudulo sila. So kanan dito yon mga kalapatids. Isabela na yan, ayan, dire-diretso na yan. So dito talagang negative mga kalapatids. Tanong ko rin po na maayos, kinausap din po natin. Sa kanan naman po, ang pwede lamang po ay ang Isabela. Hanggang Isabela lamang po ang... Grabe mga kalapatids, hanggang Isabela lang yung release. So paglalagpas pa doon talagang di natin alam ang pwedeng mangyari. So pakinggan pa natin mga kalapatids ang sasabihin. Binigay na permit, hanggang doon lamang po. Kaya hanggang Kabagan Isabela po. So paano po? Kabagan Isabela. Sa Ilocos Norte, sobrang selan, marami daw pong case po doon. Ayaw po nilang magpapasok. Nagpaalarma na rin po sila sa mga kapulisan, kaya itinawag po sa atin na sobrang selan. Kaya unang sabi ko sa inyo mga ka-BBC, sana pangunawa po. Ganito po kasi yung warning po sa atin. Kung sino man ang maulian na nakapasok po doon, illegal man, legal man yan, may permit man o wala, ang banta po sa atin o ang... Grabe mga kalapatids, talagang naghigpit talaga kahit may permit pala. Pinagbabawalan dyan sa Ilocos mga kalapatids. Biruin nyo, may permit na yun so bawal pa rin. Grabe ang higpit. So pakinggan natin. Warning nila sa atin, confiscate po yung mga gamit natin, mga tao po natin pwede nilang kunin, at yung mga ibon natin baka mapahabak po. Ayun mga kalapatids, pag pinilit talaga na ipasok sa Ilocos, pag nahuli, automatic kukumpiskahin yung truck, lahat ng gamit nila, pati yung mga tao maaaring makasuhan o makulong. At isa pa dyan, yung mga inalagaan nating ibon, binread natin ng napakahabang panahon, sinanay para masanay lang sa ating loft, tapos nagano tayo, pa-low fly, nag-training hanggang isakay sa truck. So makukuha lang mga kalapatids. Grabe naman to mga kalapatids, talagang parang hinihigpitan na talaga yung pigeon racing. So pakinggan pa natin. Nakakatakot po yun. Tinawag lang po ngayong umaga sa amin na
talagang sobrang higpit po dahil sa mga kaso po ng bird flu sa kanilang bayan. So, ayun po mga ka-BBC, sabi ko nga pangunawa po ang kailangan natin. Baka ang pigeon industry po, liliit po kung sakaling ipipilit po natin yung sa atin. Baka ang pigeon industry po, lalo pong mahirapan, matigil po yung karera kung lalabag po tayo sa kanilang batas. Mga kalapatids, mangyayari talaga yon pagka talaga sinuway natin yung yung kinauukulan. So pagka bawal talaga, bawal. So maraming senaryong pwedeng mangyari dyan. So tuloy natin, panunood o pakikinig natin. Ito po, gaya po ng sabi ko, sa mga kapulisan po ng Ilocos Norte, sa Provincial Vet, hindi po tayo dapat magalit sa mga yan. Kumbaga, yan po ay sinusunod lamang po at ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin. Yes, tama. Yun po, wag po tayong magdamdam sa kanila. Yan po ay utos din lamang po sa kanila dahil sa kanilang problema sa kanilang probinsya na iniingatan din po nila yung mga tao dyan, mga poultry dyan. So, ayun po, alam ko po, marami rin pong mga basher dyan na mabanat po dyan, na magagalit po dyan. Kung ipipilit po natin yung sa atin, baka lalo pong maging worse, baka lalo pong magrabe. Nakausap rin po namin ngayong umaga ang doktor po ng bahay ng Manila. Irespeto rin po natin sila. Tama. Yun po, ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin. Kami po ay gusto lamang magbigay ng magandang palaro po sa inyo. Gusto po namin na makarating po tayo kung saan man po ang release point po natin. Ngunit meron pong insidente na nangyayari sa nangyayari po sa ibang bayan, kaya po ng mga bird flu na yan na hindi po natin inaasahan. Parang ang nangyari po sa sitwasyon po natin noon, bigla-bigla nagkaroon po tayo ng COVID-19 na sabi ko nga po sa inyo, bilang club president po na isa sa owner po ng BBC, iginagalang po namin ang Lawag, Burgos, and Pagudpud. Kasi po, kung hindi po natin igagalang yan, baka lalo pong mag-iipit. Tama mga kalapatids, kung sasawayin nga mas magkakaproblema pa. Baka lalong bumaba yung antas ng pagkakarera ng kalapate dito sa Pilipinas. So mas maganda sumunod na nga lang mga kalapatids. So ang pangit nga lang dyan mga kalapatids, kung talagang yun lang ang binigay sa bawat club hanggang Isabela, lamang na lamang dyan yung mga speed bird. Kasi hindi nadudulo, walang dulo mga kalapatids. So yung ang sabi ng BBC, isa to sa mga kalapatids na malaking club, at yung mga owner nito hindi basta-basta. Talagang masasabi natin mataas yung mga official dito. Kita nyo nga, kahit sila binawalan. So ano pa kaya yung maliliit na club? So yun nga mga kalapatids, tamang-tama lang din mga kalapatids yung mga ginawa ko na desisyon. So di ba sinabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, huhugot pa tayo ng mga panglaro sa ibang club. So kumuha pa nga ako ng 4 o 5, hinugot ko. So napagdesisyonan ko dahil smash race naman, laging may pag-ulan, masama panahon, dahil bata pa naman yung mga hinugot ko. Minabuti ko mga kalapatids na hindi ko na sila ilalaro dahil laging smash So kung ite-training ko sila, hindi naman ako makapag-training lagi dahil masama lagi ang panahon. So malalagas lang mga kalapatids, lalo na pag sinakay ko pa sa truck, malalagas lang yung mga bata na yun. So hihintayin ko na lang yung South Race kasi doon naman sila talaga naka-ring band ng South Race. So yun nga, pinagdesisyonan namin na yung isa na lang na natitira, yun ang ilalaro namin. So ang ginagawa ko, humahabol ako sa truck dahil yung club ng GRPC malapit pa lang. So nung nakaraan is alam ko Gimba, susunod Talugtog yata, basta may sinakyan pa akong isa so okay na may naging uwi. So kampante ako kasi medyo may edad na yun kaya sabi ko okay lang, wag lang yung mga bata kasi laging smash mga kalapatids. Alam nyo yan, nahihirapan din kayo magpa-uwi, minsan wala pa nga umuuwi. So yun nga mga kalapatids, nakakalungkot di inaasahang pangyayari humigpit na naman nga sa gawing kaliwa. So wala tayong magagawa. Yun nga sabi ng presidente ng BBC o yung pamunuan ng BBC. So nirirespeto nila yung bawat lugar, bawat barangay dyan sa yung mismong Ilocos na yan. So nirirespeto nila dahil may pumasok ng araw mga kalapatids na bird flu. So
So ayaw nilang maaring humawa pa sa mga ibang poultry dyan sa Ilocos. Kaya pinagbawalan lahat ng nangangarera ng kalapate.